conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. Alam mo yan ang gusto ko kay BP Sara, yung pitik niya simple lang pero rock. Hindi, di ba? Simple lang pero rock yung pitik ni BP Sara Duterte na sinabi niya, tinatanong ko ano masasabi niya kay Franz Castro. Wala na ako may dadagdag dyan. Kung ano yung sinabi ng korte na siya ay convicted child abuser, yun na yun. Diba? Yun na yun. O, di sige. Yun lang naman, di sige. So, ibig sabihin, Franz Castro, you are convicted child abuser. Yun na. Sasabihin mo pa si BP Sara Duterte. Hindi, tingnan ninyo ha. Asal na asal pa lang eh. 'Di ba? Lagi nilang inaaway si BP Sara Duterte, hindi daw sapat para maging tawag dito, maging DepEd secretary. Diba? Kasi siya daw ang siya yung teacher, they represent the teacher. So hindi karapat si BP Sara Duterte. Ang daming sat-sat niyang palingkerang yan. Hindi, totoo, di ba? Putak ng putak yung palingkerang na yan eh. Oh. Pero kita nyo naman, nung tinanong si BP Sara Duterte, si BP Sara Duterte ang pwedeng manlait ha. Kasi siya ho yung napatunayang malinis. At ito isa, napatunayang convicted. Pero ano sagot niya? Wala na ako madadagdag sa korte. Kung ano yung sinabi ng korte na convicted child abusers, ayun na yun. Di ba? Ang galing eh, di ba? Oh. Yan ang talagang makikita mo. Dito pa lang, sinasabi mo nang talagang siya ay merong karapat-dapat na antas ng pagiging isang sekretary. Oh, yun ang doon. Oh. Tuloy. Thank you po. Maraming salamat po kay Sen Angara po na mga dapat tutupan priority na. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Expectations sila po sa Binigyan ng Alliance of Concerned Teachers ng bagsak na grado ang Administrasyong Marcos sa unang 2 taon nito pagdating sa sektor ng edukasyon. Sinabi nila yan ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Para sa detalye, nagbabalita mula sa frontline si Laila Pangilinan. Laila, bakit ganito ang binigay na grado ng Alliance of Concerned Teachers? Mga gago yung mga yan eh. Talagang gano'n na ibibigay niya. Critically unsatisfactory ang performance ng Marcos administration. Ang pangakong dagdag sweldo raw para sa mga guro o kampanya na uwi umano sa barya-baryang umento. Ay nako. Connie, CRC, maraming salamat. Hindi, alam mo, tayo man ay maging oposisyon. Tumututol man tayo sa gobyernong ito. Pero dito sa mga walang yan to, ito, mga salot sa lipunan. Ito, wala nang nagawang mabuti ito sa Pilipinas. Kailangan dito sa mga to talagang masipa na eh. Hindi talaga ito mga to, sorry kahit pagbali-baliktarin mo, kunwari, mapa-oposisyon man tayo ngayon, hindi ako sasama sa mga animal na to. Sa totoo lang, ha? Pasensya na, ha? Kung gusto nyo sakyan ko yung mga sinasabi nito, hindi ko sasakyan. Mga yan mga salot sa lipunan niya mga yan, kaya hindi ko talaga sasakyan yung mga yan. Pasensya na, pero wala naman nakitang matino ito mga ito eh. Kahit sa ang gobyerno. Kasi yan naman talaga ang gusto nila eh. Madagdagan ng mapalitan itong gobyerno to. Kasi gusto nila si Joma yung humandle ng gobyernong to eh. I-act Chairperson Vladimir Ketua ang dita mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na halos 11 milyon ang out-of-school youth o tinatayang 25% ng kabataang Pilipino. Sa pag-upo raw ni bagong Education Secretary Sonny Angara, mamanahin daw nito ang anilay masalimuot
suot na kalidad ng edukasyon at papasanin ang hinaing ng mga guro pagdating sa sahod. Pananawagan din ng grupo na kung maaari ay huwag na munang ituloy ang matatag curriculum na sisimulan sa darating na school year sa mga piling paaralan. Anila, 1 linggo bago magpasukan, parang mga estudyanteng nagkakraming daw ang mga guro dahil sa training nila para sa naturang curriculum. Gayon pa naman, looking forward daw ang Alliance of Concerned Teachers sa pag-upo ni Angara bilang Education Secretary dahil una nang nagmungkahi ang senador ng salary upgrade para sa mga guro noong 18th Congress. Muling nirefile ito ni Angara sa 19th Congress at nakahain pa rin sa Senado ang panukalang batas. Nikki? Laila, gaya nga ng mga nakikita natin noong nakaraang mga taon at kasunod nga ng mga hinaing na nabanggit, may plano nga ba itong Alliance of Concerned Teachers na magprotesta muli sa SONA ngayong Lunes? Oo, gaya rin ng mga nakaraang taon, Nikki, wala rin pagbabago yan. Sasali raw ang grupo sa mga kilos protesta sa July 22 para raw yan mapaigting pa ang panawagan nila for substantial salary increases, mas mataas na budget para sa sektor at proteksyon ng kanilang mga karapatan. Pero alam mo ba, Nikki, bago yan, mag-zumba daw muna sila sa Quezon City Circle bago ang kanilang Solidarity March sa July 22. Nikki? Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, ako po si Ang daming pautot, talaga magsusumba pa. Alam nyo, kayo, bago kayo magsalita ng ganyang kadami-dami, ayusin nyo muna yung ninyo, ha? Yung pagiging convicted child abuser ng isang kasamahan ninyo. 'Di ba? Actually, 'di ba tayo nga una nagsabi nito na dapat kasi nung lumabas yung issue ng convicted si Franz Castro na child abuser, nagkaroon kagad ng SME na. Tayo na nagsabi diyan pinuna kagad natin tong si Romualdez, 'di ba? Kung si Kong Tebes nga na hindi convicted, ibig sabihin na ayon sa ating batas, kung ikaw ay hindi convicted, ikaw ay inosente. 'Di ba? Ganun ang ating batas. Gayunpaman, tinanggal nyo sa pagiging kongresista ito si Tebes. Hindi ko pinagtatanggol si Tebes, ha? That's not my point here. My point here is, convicted child abuser. Bakit hindi nyo tanggalin? Takot ka ba, Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Naku, Banat Bay, nagtanong ka na naman. Nagtanong ka na naman, Banat Bay. Hindi, Franz Castro, ha? Ako'y nagtatanong lang. At saka ikaw, Romualdez, nagtatanong ba? Ano bang meron sa inyo? At bakit hindi mo matanggal-tanggal ito na isang convicted child abuser? Korte ho nagsabi, ha? Ano to? Takot ka dahil baka mamaya kumontra na yung mga yan sa'yo? Which is ginagawa naman nila yan talaga Di ba? Anong siste? Bakit hindi mo matanggal? Kaibigan. Uy! Mga to siguro, mga vegan siguro ito. Di ba tama? Kaibigan. Convicted, lock her up. Naku, grabe ang taray. Hindi, alam mo, diyan nga tayo nagtataka Mantakin mo isipin mo to mga animal na si Ontiveros. Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka sa akin, sasabihin kong babae ka, umayos ka. Ikaw, kesyo champion ka for mga children, sinasabi mo si Pastor Kibuloy, bla bla bla, ganito. Gaga ka ba? Nagtatanong lang naman ako, ha? Kung gaga ka. Tatanong lang to, ha? Tanong lang. Si Pastor Kibuloy hindi pa convicted na child abuse yung kaso niya. Pero kung makahanting kayo todo-todo. Eto si Franz Castro, convicted. Convicted. Ibig sabihin, siya ho ay hinatulan na ng husgado. Bakit di mo makundina? Akala ko ba labang ka ng mga nagcha-child abuse? Bakit di mo mapuna-puna itong si Franz Castro? Gaga ka ba? Nagtatanong lang. Ha? Nagtatanong lang po ako, ha? Hindi kasi, hindi mura yun, ha? Baka akala ninyo mura yung salitang gaga. Iba, may meaning po yun. Sabihin, di ba ho? Kasi anong kalokohan po yun? Sorry, ha? Anong kalokohan po yun?
Yung mga nagkukondena, ikaw, Abalos, isa ka pa. May paganyan-ganyan ka pa. Child abuser yan eh. Mga ganun-ganun. Child abuser yan eh. Oh. Hindi pa naman convicted. Again, let's ilagay natin sa tamang konteksto to. Ilagay natin sa legal term. Hindi pa ho siya convicted. May appeal pa. Actually, hindi pa nga appeal eh. Hindi pa nga talaga nahatulan ng husgado. And yet, may pa ganun-ganun ka pa. Mga ganun-ganun ka pa, Abalos. At sinasabi mong, dapat ba, huli na yan, nanginginig ka pa para kasi gadun. Oh, di ba? Oy, bakit ito? Wala kang imik dito sa isang convicted child abuser. Convicted, Kung talagang, hindi, kasi ang punto natin dito, wala naman sa jurisdiction nila yon. Okay? Dahil, as far as I know, kaya hindi siya nakukulong ngayon kasi under appeal pa yung kanyang But, meron na sinabi ang korte. So, if you are really a fighter, ibig sabihin your advocacy is really for children, yun ang pinalalabas nyo sa media, kaya nyo hinuhuli si Pastor Kibuloy dahil galit kayo sa child abuser. Uy, bakit ito? Convicted, hindi nyo kondinahin. Hindi ko nga sinabing hulihin nyo ikondina nyo lang. I strongly condemn Franz Castro as a convicted child abuser. Why don't you do it? Diba? Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi issue sa inyo yung issue eh. Ang issue sa inyo yung tao. Wala kayong pakinabang kay Franz Castro. Diba? Ibig sabihin walang benefit sa inyo. Wala man naniniwala doon sa mga yun eh. Bakit ganun? Kasi dito, may pakinabang kay Pastor Kibuloy. O di kaya, meron nag-utos sa inyo. Gipitin nyo yan si Pastor Kibuloy. Diba? Kasi may kinikwento nga si Pastor. Naikwento ba nila, Boss Dada yun? Feeling ko naikwento nila eh. Diba na gusto talagang kunin ng gobyerno ang SMNI? Tapos hindi pumayag si Pastor Kibuloy. Alam niyo yung kwento na yun? Kinuwento ni Pastor yun eh. Kila Boss Dada, tapos kinuwento ni Boss Dada, tapos ikinuwento ko lang. Hindi, totoo, di ba? So you're not really concerned of the issue na child abuse. You're just concerned na makulayan nyo ng masama ang si Pastor Kibuloy. Eto nga matatawa ka. Alam mo kung bakit? Sabi ni Franz Castro tsaka yung mga lintik na mga komunista na yan. Sabi niya, etong Duterte, Kibuloy, diba? Syndicate. May paganyan-ganyan pa sila eh. Ito yung mga abuse. Diba? Ginanyan pa nila eh. Duterte, Kibuloy, syndicate. Ay! Naglalay. Diba? Yung paganyan-ganyan pa sila. O ano nangyari? Wala. Nga. Anong ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin, sabi nga nila, kahit di ako naniniwala, ang karma digital. Hindi, totoo Yung mismong namumuno sa pag-akusa na makasalanan to. Yun naman pala, makasalanan. Alam mo, naalala ko yung mga Pariseo nun. Nung panahon ng New Testament, yung mga Pariseo, diba? Sabi nung nananalangin, sabi niya, Lord, pagpalain mo ako Pagpalain mo ako Bakit? Wag siya, kasi siya makasalanan. Ako, mabuting tao. Ganun. Di ba? Ganun yung mga Pariseo eh. Ako, mabuting tao, masamang tao yun. Ako ang pagpalain mo. Yung pala, pag hinubaran mo, yung tiningnan mong kaloob-looban, ayun. Yun ang tunay na convicted child abuser na booking. Yan ang tinatawag na. Hindi, ito walang biro. That's what you call God works in a mysterious way. Ika nga. Hindi, yung mga, kasi dito mo makikita talaga sabi ko, grabe grabe rin yung talagang God works in a mysterious ways. Ito ang mga taga kay OJC, alam niyo, sigurado ako, sinasabi sa inyo ni Pastor Kibuloy yan. Yung pagkundi na ng todo-todo. Meron pa ngang sinabi si Abalos Sabi ni Abalos, kayo mga taga kay OJC, wag niyong ginagamit na pangsangga mga kabataan. Kala mo talagang taga
Alam mo yung concern sa kabataan, ginagamit na pananggala ang mga kabataan. Parang ganun, galit na galit si Abalos, di ba? O eto, nasa tabi mo. Nasa tabi ninyo. Katabi ninyo sa sa mga pagtitipon dyan sa kamera. Convicted child abuser, hindi nyo makundina. Anong tawag sa inyo? Ha? Hindi, nagtatanong lang ako, Secretary Abalos. Anong tawag sa inyo?